Nasa comment section po ang link kung saan mabibili nyo itong Tony Fowler perfume. And in this case, ito yung aking ginagamit na pabango. Binibili ko rin ito sa link na yan. Okay? Because, you know, this is so nice. Actually, mga boss, sa totoo lang, malupit to, unisex siya. Tapos, at the same time, kahit the please, walang mintis, subukan mo. Walang good fucking vibes. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up, man, na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, nasa ibang bansa po tayo ngayon, nagbabakasyon ako. Pero it doesn't matter, tuloy-tuloy ang ating review. Now, kakalabas lang ng bagong episode na reality ng Toro Family na tinaguriang Auntie. Excited ako. Panoorin natin together. Tingnan natin ang kabalbalan nila. Sino ang kukuha ng malulupit kong mga sermon today. Sigurado hindi si Queen Tony yun. Panoorin natin together. Ayaw niya pa rin ipadala ng ospital? Bakit Okay, so ayan yung previews. Alam nyo naman na kung ano na yung mga kaganapan. Tingnan natin dito. Let's move forward. So, ito yung intro. Nandito pa si Payan. Nandiyan pa si... Hindi po totoo na hindi na po part ng Toro Family si Ate Ika. Bukod po sa busy ako mag-aral, busy din po kami. Wala akong pake sa'yo, Ika. Bahala ka sa buhay mo. Basta mahalaga sa akin na papasaya mo si Tyronia. Kasi, you know, Tyronia is the best kid ever sa Toro Family. Kasama nila Happy at ni Dodong. Syempre, so... Pero actually, bata pa rin to si Ika eh. Nakakatulong din naman siya kay Tyronia talaga. Para maging mas ayos pa yung bata. Kesa yung diyang sa payena yan, na madalas. Yan, nakakainis nga eh. Kasi imbes na si Ika yung kasama ni Tyronia, kung saan mas may magagandang matututunan si Tyronia, yung pang walang kwenta na paye ang lagi niyang kasama. Diyos ko. tawag ko sa bawat trabaho na dumarating sa akin? Opportunity. Mag-isa ka lang pala dito? Oo, no, diba? So ito, bali si Tony ay nag-guest sa isang TV show kung saan pinakita ni Mami Oni na napakapangit. Hindi lang pangit ha, sobrang napaka-duper pangit ng boses niya. So, kinailangan niya mag-record sa studio. It's fine. Isalita, si Mami Oni ay isang music artist. Pero you know, si Tony kasi, mga kahombre ko, she's multi-talented siya. Kaso lang, syempre, may mga pagkakataon din na, ayun nga, wala talaga. Kahit subukan niya, hindi talaga. But you know, she's still the queen. So, kaya niya lahat. She's the queen of all queens. Recording studio ng ABS-CBN. Oo, tama ka na, Vince. Nako, napaka-sobra mong under-design. Nainis ako sa'yo. Abante tayo. Ito, my favorite. Paye. To the rescue. Ayaw ko sabi mo, ilaw ako sa no. Okay. Ito naman yung flavor. Okay. I'm proud. Buti na lang. Tas ito yung kay Mama Marie. Okay, na nakipag-meet and greet siya sa mga fans niya. Tas dito, darating din si Tony. Wow. Alam niyo mga kahombre ko, may sasabihin ako sa inyo. Sa circle namin, ako yung may pinakaayaw magpa-picture. Kasi sa totoo lang, alam nyo, for sure, napakarami nyo na nababasa na comments na napaka-suplado ko, si Raulo ko sa personal. Hindi sa ganon. Kasi ano ako kung mapapansin nyo, madalas din akong wala sa kahit pa sa mga birthday ni ganto ni ganyan, kahit na invited ako, wag lang dun kay Wamos na Tolonges, hindi talaga ako invited dun. Pero ang talagang pinupuntahan ko lang na mga birthday party ay yung parties ay yung sobrang lapit sa akin. Pag hindi lapit sa akin, hindi talaga ako napunta because para sa akin I'm a VIP. So pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan maging kupal ako, 'di ba? Kaso lang hindi dahil VIP yung mentality ko kaya hindi ako nagpapapicture sa mga tao. Ako kasi parang ewan ko, parang kasi ako reserved kasi ako na tao sa personal So ayoko na napipicturean ako kung saan yung mga ganon. Alam niyo yun. Kaya pasensya na sa lahat ng nakupalan sa akin. Pero ito, sila Tony, sila Merk, sobrang bait na mga yan.
Lagi yan sila nagpapapicture kung kani-kanino. It's fine to them. Never sila nagkaroon ng problema tulad ko. So, yun. Kaya pag magkakasama kami, sila lang pambato ko. Ako umaalis ako ng nakatago, ganyan. Ayoko kasi talaga yan. Ewan ko ba? I am a very reserved person in personal. Pero sige, panoorin natin tong part ng Merks na Grace family. Gusto niya palaging makatulong sa mga mahal niya sa buhay. Totoo yan. Nandun din si MG para sumuporta. Nakakatuwa kasi kami ni Vince, suporta kay Tonyang. Tapos ganun din yung circle nila. Ako talaga ang nag-convince kay Merk na mag-reality show. Totoo to, mga ka-hombre ko. Sa totoo lang, si Tony yung nag-convince kay Merk na gawin tong reality na ito, no? So, yung reality ni Merk na Grace Family. So, kasi gustong-gusto ni Merk na bumalik. As you guys know, gusto niyang bumalik sa pagiging sikat niya. And totoo yung sinabi ni Tony na si Merk ay naniniwala siya. At syempre, naniniwala din ako na isa siya sa malulupit na mga YouTubers because to have 4.5 million subscribers sa YouTube is not easy. Imagine niyo ako, gaano na ako ka-controversial, gaano na ako ka-trending and all that, pero still 2 million pa rin ako, di ba? Magti 3 million pa lang ako. Imagine niyo yung mga estilo ni Merk na 4.5 million. Imagine niyo gaano siya ka-trend na tao before, di ba? Kaya yan, tinutulungan ni Tony si Merk and syempre ako na bumalik sa scene. Now, luckily, we are very happy to have this person with us na sobrang sikat and willing to help us till the end. Nakita nyo, mga kahombre ko yan, yung effort na yan ni Tony, walang bayad yan. Ganyang kabait yung Tony na yan. Si Queen Tony ganyan pong kabait. Nakikita nyo lahat yan. Yung pagpunta niya dyan kay Merk na madaling araw na yan sila natapos. Ako, mabilis lang ako because as usual, ako umaalis ako agad. Hindi, nandyan ako pero umaalis ako agad. Maybe 30 minutes max, wala na ako. Ganun akong klase ng tao. But they know me. My real friends know kung anong style ng yung buhay ko, kung papaano. So, they know me. Alam nila na narating ako, but 30 minutes max, alis na ako, I'm out. Yan si Tony, hindi siya ganon. Till the end, hanggang sa mamamatay na siya dapat. Pag mamamatay na siya, doon na siya titigil. Ganyan siyang klase ng kaibigan. That's real. That's the real Tony there for you. Hindi yung napapanood nyo na malakas. No. Yan yung totoong Tony. Sobrang bait, mga kahombre ko. Real talk. Si B at saka si Belle. So, nag-decide sila na sumaya din sa reality Yan, show tama. nila. At sinabi ko talaga sa kanila na kapag ako ang nag-interview sa inyo, promise, trabaho lang, tumutulong lang ako, maging totoo kayo. Kahit may sasabihin kayo na pwedeng mainis ako o ano, huwag niyo isipin yun. Maging totoo lang kayo. Kahit anong sagot, walang mali. At pangako, hindi ko dadamdamin yung mga sinasabi niyo. Dahil may bago ka ng best friend, may bago sa bago mong best friend ngayon. Siguro sa totoo lang wala akong pinagsisisihan. Kasi Sa totoo lang, nandyan nga ako noon, di ba, ng araw na yan. Binati ko yan si B tsaka si Be. Hindi nila ako binati. They are actually silly, stupid motherfuckers para sa akin. Kasi kupal sila talaga. Actually, against ako na nandyan sila kay Merk. Sabi ko, Merk, wag yan. Kasi magulo yung hayop na yan, yung B na yan, tsaka yung B, si Aviona. Hindi ko naman kilala yung hayop na yan. But, you know, itong B ang problema dyan, mga kahombre ko to. Mukha pa lang nitong hinayupak na to, talagang peke to. In fact, kung hindi nyo makakalimutan, ginawa namin to ni Tony ng kanta, ni Queen Tony ng kanta na Fake Friends. Kasi fake friend, which siya yung fake friend. Kasi magaling po yung manaksak patalikod, matindi pong ahas yan. Yan yung matabang ahas, mga kahombre ko. Sobrang delikado niyan tao na yan. But syempre, wala akong magagawa. Pinili ni Merk yan. So, wala rin akong boses dyan. So, kumbaga ako naman, moral lang ako. Kasi, end of the day, ano ba naman maitutulong ko kay Merk sa part na yan? Diba? Hindi naman ako content creator. So, yan. Yeah, there you go. You have that motherfucker in your family now. Hindi talaga ako tiwala sa hype na to. Sa tingin ko, ito magkokosto ng malalang trouble to. Hindi tulad ni Paye na kahit papano sakal, control. Ito kasing hype na to, talagang controversial to eh. Nag-live pa nga yan against kay Tony. Imagine niyo sa taong tumulong na sa kanya. Grabe talaga yan. sa akin na to be
True talaga, sa totoo lang, wala akong pinagsisisihan. Kasi parang sa nangyari, mas lalo akong natuto, mas lalo akong nagbigay sa akin ng, lalo kong na-realize sa buhay ko na mali talaga yung ginawa ko. At natatakot na akong makadisappoint ng ibang tao. So ngayon, binigyan ulit ako ng Ayun na nga, B. Natatakot ka makadisappoint ulit ng mga tao pero pumasok ka na naman sa gantong sitwasyon. Kung saan, yun lang ang magiging linya mo. Makakadisappoint at makakadisappoint ka ng tao, hayop ka. Sigurado yon, B. No chance in hell na hindi ka makadisappoint ng tao. Okay, imposible. Si Queen Tony nga na minahal ka na ng lubusan up till now, mapapanood natin dito na binigyan pa itong mga ito ng cellphone. Grabe, nagawa mo pang ganunin, di ba? Si Merk pa kaya, di hamak na kaibigan mo lang naman yun. taon, naging okay kami ni Tony, at ngayon ipapakita ko naman dito kay Pam sa bago kong BFF kung paano ako maging totoong BFF. Kung paano ako maging BFF si Pam. Good luck, Pam. Ako, kung tatanungin lang ako, ayoko na rin talaga bumalik sa Toro family. Bukod sa katulad nga ng Putang ina mo, hindi ka pinapabalik sa Toro family. Huwag ka mag-alala, hindi ka na talaga babalik doon. namin nung una pa lang, alam niyo naman, may love life ako ngayon, ayoko na masakal. Kasi nga si Tony medyo nakakasakal talaga. Yeah. Si Pam, di ba? Nakikita, alam niyo mga kahombre ko, si Tony kasi yung tipo, si Queen Tony yung tipo ng tao na ang labas niya lagi is mentor. Okay? It's either you take it or you leave it. Wala po siyang gitna. Kasi it's either tatanggapin mo yung mensahe niya sa'yo, tas pagbubutihin mo lang, okay? Or iiyak ka, aalisan mo siya. Walang mangyayari sa buhay mo. Okay? In fact, kunwari, dito sa mga reaction video ko na ito, whenever she sees something wrong, sinasabi niya sa akin, MG, ang bobo mo naman dito sa part na to, ang tanga mo naman. Tama. Ang ginagawa ko, tinatry kong ayusin. That's her. That's her way to say na kaya mo pang maging better. Kaso lang, ako kasi tinatanggap ko. That's why kahit papano, nakikita nyo, kahit ako lang to, nag-e-effort ako na bigyan ng kahit papano konting edit yung pinapakita ko sa inyo, di ba? Hindi yung usual lang na pinaggagawa ko. Itong hayop na to, mga kahombre ko, itong si B, siya yung 90% eh. Siya yung 90% na mga Pinoy na konting masabihan mo, aalisan ka. Kaya nga ganyan po sa bansa na ito. Masakit to pero totoo, no? 90% hindi matanggap ang kanyang pagkakamali. 90% ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kaya pumapalpak siya sa buhay, 'di ba? May sarili siyang ideology, hindi siya naniniwala do sa tao na successful na. Dapat baliktad. Be proud. Kasi si Queen Tony yung nagsasabi sa'yo. She has experience on this. Alam niya na kung papaano pumera sa social media. So, by using your own self, di ba? So, you should believe in her. Now, tingnan nyo po nangyari sa mga ex-Toro family. Meron bang isa na sumikat ulit? Wala, di ba? Pagkalagapak ng pagkabagsak, pagkaalis nila, pagkasaksak nila patalikod kay Tony, wala na nangyari. Zero na po lahat. Sasabihin din yun ni Paye dito which is, ang galing niya sa part na yun. Well, which kasi, gagawin niya sana kaso, buti na lang hindi siya sinama ng ate niya. Bobo. Tang ina mo. Super sweet kami ni Pam. Sobrang fun kasama ni Pam at parang mas totoo ko. Mas totoo yung napapakita ko kay Pam at saka sa Gray family. And like, katulad sa Toro family, masyado kong ingat. Diba? Isipin nyo inaamin niya talaga dito na talagang from the beginning, naging peke na siya sa Toro family. So, good luck, Mark. Good luck, Pam. Parang, uy, kailangan ganito ako, uy, kailangan ganyan ako, dapat ganito ako, para wala silang masasabi. Unlike kay Pam, at saka dun kay Merk, magiging totoo ka lang, magiging fan ka lang, wala problema, happy lang, di ba? Dito sa Toro family, dami ka na. Ang dami kontrabida sa live. Okay lang sana kung si Tony lang pakikisamahan dun, hindi, ang dami. Tsaka si Tony kaya sobrang seryoso, tapos si Pam naman, sobrang fun! Kung sa tingin nyo na pinlasti ko si Tony noon, si Pam, hindi makakaramdam ng kaplastikan sa akin yan si Pam. At lahat na ipapakita ko kay Pam, totoo lang. Ito, legit talaga. Hindi. Kabalbalan sinasabi ni B. Pakinggan natin itong B.
Kung nasa naman talaga si B, andun din ako eh. Siyempre, besi-besi din talaga ako ni B. Kami yung unang magkakilala talaga. Kami yung kahit nung unang-una pa lang ako na yung sinasama niya, tapos magkasama kami, hirap ang ginawa. Siyempre, kung nasan siya, dapat andun din ako. Support din ako. At saka aminin ko naman kung saan ako mag-benefit, dun ako, practical lang. Isa pa to, halata mong pera-pera lang talagang habol. Wala pong puso sa mga hayop na to. 'Di ba? Practical lang, ibig sabihin pera-pera lang. Galing. Tony, yan yung problema, 'di ba? Nagpalaki ka ng napakaraming ahas. Yun lang yun. Sobrang bait mo pero ang nangyari is tinarantado ka, ayan, nakabuo ka ng mga ahas. Araw na yan silang magkakasama. Si Jowa, si B, at saka si B. Tapos na... Ito na yung cellphone. So, ito na yung surprise. Gusto ko makita yung peking reaction ng mga tao. Hindi, wait lang, wait. Diyan lang kayo, bawal yung nakita. Bawal. Tingnan na natin. Yan. Baby, bakit dyan? Hindi naman po yun. Quit siya. Ay, alam ko na. Rose gold. Violet. Violet. Hindi, sinong black, sinong red? Red, black. Oh my God! 14 ka lang, ikaw 15. Wala akong isa. Sana malutin. Parang may bago kayo. Sobrang peke. Sobrang peke. Sobrang peke. As you can see, si B at si B, si B na lang, no? Para sa akin, although, sige, dramatic moment, Tony, yan na naman. Alam ko na sinagot mo sa video na ito, no? Queen Tony, para sa akin, mali na naman to. For me, ito yung isa sa mga mali mo. Kasi, napakabait mo na naman. Naawa lang po yan mga kahombre ko kasi hindi na daw gumagana yung mga cellphone, nag-i-stack na, kaya binigyan niya na naman ng bagong iPhone pa. Itong isa, iPhone 15 Pro. Itong isa, iPhone 14. Grabe mga kahombre ko, ibang klase talagang magmahal ang isang Tony. Kaya madalas siyang tinetake advantage. Itong dalawang to, alam niyo na lalo na tong B. Yung mga yan, hindi ako naniniwala sa mga reaction nila. Alam ko po na sobrang peke nitong dalawang to, pero ang pinaka-peke sa lahat itong si B. At in fact, dito actually sa part na to, gustong gusto ko yung reaction na to ni Paye eh. Tingnan nyo ha. Dito talaga bilib na bilib ako sa'yo, Paye! Yan! Ang eksena nyo. Mas famous ako sa'yo! Yun! Diba? Ay, at least ako, may pagbabago. Sure. Well, Paye, hindi ko lang alam kung anong pagbabago mo, but you need to change. Kasi putang ina ka, kailangan mo nang matitirahan. Next pa naman yung dalawang break kasi yung cellphone kasi. Laptop for Mami Oni din. Partida na plastic. Partida. Kaya lang makipag-earn ko ulit si Mami para sa akin. Oh! Diba? Kasi ganyan pong katolongges, ganyan pong katanga si Mami Oni. Ganyan po siyang kabilis gawing ganyan. Lokohin, kupalin, ganyan. Kasi that's Tony, 'di ba? That's Queen Tony for you. Siya na naman pa eh. Ganun talaga. Deserve. Oh. Ay, naku. Bibigyan ko. B, huwag ka manggigil kay Paye kasi mas nakakagigil ka matapos lahat ng ginawa mo. Ganyan lang. Binato mo ng bato si Tony, binato ka ng tinapay ni Tony. Real talk yan. Mas nakakagigil kang hayop ka. Si Paye kasi medyo understandable, bata pa eh. Ikaw hayop ka, ilang taong ka na, ganyan pa ugali mo. Ito ko naaawa ako dun sa dalawang bading. Ultimo damit nila, humihingi sila kay Tonyang. Tumigil ka na, hinayupa ka. Dito Mami tayo. Oni, binabaling ko sa trabaho yung lungkot. Kasi, meron akong pabayang ate. Oh. Kaya na ginagawa. Yukong-yuko ka naman dyan. Di ko na nakikita yung mukha mo. Ano ba naman yung sunduin namin si Paye sa opisina? Dito naman yung part na dito yung part na sa totoo lang mga kahombre ko, sa pagkakakilala ko dito kay Paye, watching them, sobrang busy niya sa fab. So, naniniwala naman ako na sobrang dedicated and hard worker siya talaga. Kasi mabigat sa... Anong sinasabi nito? Okay. Now, dito ako nagulat kay Paye, no? Dito niya... Pag morning po, yung
mga dalata nila, Teron? Ano? Wala na po silang mga po. Kapag yun. Kasi bumibigay na lang ng budget. Ako na po. Ha? Ako na. Oh my God! Ikaw na. Ako na po magbabayad po. Siya na yung magbabayad ng pagka... Ikaw pumalit sa ate mo? Hindi kasi... Baka sumutan mo rin kasi si Tyrone niya. Hindi po. Ganito kasi yan, mga kahombre ko. Madalas, nung before kasi na nag-grocery si Papi, madalas niyang, nasumbatan niya ilang beses sa Tyrone niya. Kaya kumbaga nag-iingat lang to si Mami Oni na baka sumbatan din nito si Paye, si Tyrone niya. Pero in this case, tinotoo niya, talagang nag-grocery po siya. Ayan, no, ito sabi niya. Hindi po. Taray, wala na sa kanya yung 10K. Diba? 10K, sa halagang 10K, nag-grocery si Paye. Yun, so, para sa akin, sige. naman natin, 47,000 rin. So, nag-grocery si Paye, mga kahombre ko. That's something new. Hindi ako still, sa tingin ko may something na maghihit pa dito sa part na ito kasi hindi ako naniniwala na si Paye ay nagbago na. Instead, sa pagkakaalam ko, sinisigurado lang niya yung place niya sa bahay ng Toro Fam. Kasi dahil, di ba, kung maaalala nyo last week, nasagot na siya kay Tony, nasagot na siya kay Marie, di ba? Kasi ang akala niya ay doon na siya titira sa bahay ng ate niya na si Papi. Instead, ano ang nangyari, mga kahombre ko? Ang nangyari, hindi pala siya doon papatirahin ng ate niya. So, balik siya dyan. So, syempre, wala siyang choice kundi magpakitang gilas muna kay Mami Oni o kay Queen Tony para syempre masigurado niya yung spot niya sa bahay na yan. Real talk yan. Ang totoo po niyan, nilapitan ko po talaga si Ate Paye. Ay! Sabi ko po kasi, kawawa naman po siya. At dito po ako na lang po kapatid mo. Total, only child din po kasi ako. Tama. Tyronia, you're so cute. Dito siya naliligo sa CR ko. Lalo na nung mga nakaraan. Yung mga bata kasi, mga kahombre ko, talagang nakakaano naman din talaga na ganun. Kasi matagal din talaga na panahon na pinakisamahan talaga ni Tony at ni Marie ng Toro family, ang mga tas biglang wala na nga, di ba? Dahil gusto na ni Paping magkanya na ng buhay. So, wala na talaga tayong magagawa lahat. Nagulat kami kasi after all lang nangyari, walang usap-usap. Ay! Biglang dumating si Ate Tara siya. Papi. Ang awkward talaga. Nasa GC pa din naman namin si Papi ng The Originals. At alam talaga niya na may photoshoot. Sa totoo lang, happy ako nun. Kahit So, bali, pala sila, nagkaroon sila ng photoshoot at dito na natin nakita lahat na talagang may agwata na between them. But then, masasabi nga ni Papi, sobrang hayop pa rin ni Papi talaga na wala siyang magagawa kasi end of the day, may kontrata siya. So, kailangan niya lang irespeto yon. Tama din naman. Ayan, Daman ninyo, pero wala kayong magagawa. Makikita niyo ako dito. At kahit anong sabihin nyo, ano man ang gawin ninyo, mapapanood nyo ako dito. Sus, sinungaling yan si ate. Baka sabihin niya, kaya siya nandun, dahil alam niyang bababa yung views niya sa YouTube niya kapag umalis siya dito sa Toro Family sa reality show. Totoo naman kahit mag-investigate pa kayo. Lahat ng Toro Family na umalis noon kay Mami, naging sikat, nagka-subscribers. Pero tingnan nyo, dead channel, walang views, at asa na lang sa bariya. Napasahod ng mga online links sa kanila. Todo live. At hindi na sila trending. Kachipan. Nagulat. Oh, damn. So, bali sa part na to, sasang-ayunan ko si Paye. Pero alam mo, Paye, malapit na mangyari yan sa'yo. So, kailangan mong mag-ingat, okay? Be careful, be mindful sa mga pagsagot-sagot mo kay Queen Tony, kay Mama Marie. Be mindful. Chill ka lang, ha? Okay, asawa. Kasi sabi niya, pumunta nga daw. Parang si Paye kasi, nung yung salita niya, yung comment niya na yun, para siya nakatingin sa mirror Nabalik sa kanya yung sinasabi niya. Kaya be careful, ha? Be careful, Paye. Kinakabahan ako nun Pero dapat naman talaga maayos to. Kasi pamilya kami.
Hindi namin dapat talikuran. Nakakaawa talaga itong tao na ito, no? Lahat talaga ng lalaki ng Toro family ay super duper under the puke ng mga babae nila, no? Kasi si Harvey, si Vince, si Odie, lahat yan sila puro under the puke ng mga partners nila. So tulad nito, halata nyo na agad sa tono pa lang ng pananalita, nakita nyo naman na kung paano siya darag-daragin lang ni Papi. Ayan, ganyan siya. Wala, hindi, ewan, lalaki ba to? Hindi natin alam. Maybe he's a statue, di ba? Pero buti na lang at binihayaan siya ng cute na mga anak tulad ng napakagandang si Happy. So ito, dadaan tayo. Ito ay isa ulit na parang ni Tony ngayon, bago niyang endorsement. So I'm very happy kasi talagang umaangat na siya big time si Queen Tony. She deserves this. Yung relasyon ni Payet Kiana, sobrang pangbata. Hindi, halata naman. Yung relationship ni Payet ni Kiana, ako from the start, alam ko na kabalbalan lang yan. Hindi yan kasi si Payet for sure. Sa ngayon lang yan, magulo ang utak nitong Paye. Sure yan, magkakaasawa yan, magkakaanak yan, sure yun. Ito si Paye. Ewan ko lang tong Kiana, but yung Kiana naman, mabait naman to eh. She would understand. Pero etong Paye, sa tingin ko, lang to eh. It's just her way to show na hindi ako gagaya sa ate ko. Kaya siya napilitan na makipagrelasyon sa same gender. So, I don't think na si Paye ay literal na desidido sa mga style nitong Kiana. I don't think so. So, hindi ako naniniwala sa part na ito. So, para sa akin, skip ko na to kasi pang-isip bata lang itong relationship na to. And itong part na to. I don't believe na tatagal pa yung mga yan. Maybe wala silang choice kasi under contract din sila, but hindi yan tatagal. So, itong segment na to, mga kahombre ko, ay usapang bulbol. So, iaabante ko na to. Pero, marami rin tayong matututunan sa part na to. Kasi si Tyronia ay nag-a-ask na ng questions. Bakit ako nagkakaroon ng buhok sa part na to ng katawan ko? Sinagot lang siya ni Tito Vince at ni Mami Oni sa magandang way, 'di ba? Para kasi sigurado yung mga ganyang edad na ganyan din ang tanong nila, ba't ako nagkakaganto, ba't ako dinudugo, ba't ganyan, 'di ba? Ba't ganto, ba't ganyan. So maganda naman at least yung mga kaedad nitong si Tyronia ay maintindihan na hindi lang pala si Tyronia, hindi lang pala ako ang nagkakaganto, pati rin pala si Tyronia. Kasi ito pong mga gantong usapin, issue, hindi ito inilalabas sa ating television. So dito nyo lang yan mapapanood sa reality show ng Toro Family, 'di ba? 'Yun lang talagang totoo. Which sinabi nga ni Mama Marie before, doon sa meet and greet niya, 'di ba? Wala pong peke sa reality show na 'yan. Kaya nga reality show kung tawagin, 'di ba? Sa family nyo ba, wala ba kayong murahan, wala ba kayong saksakan, patalikod, plastikan? Imposible, 'di ba? So, toxicity nasa lahat ng pamilyang Pinoy yan, almost. So, ganun talaga. Normal lang yan. Hindi naman kasi to TV na alam nyo yun, na weird lang na kayang pagtakpan yung mga bagay-bagay. So, dito makikita natin yung awkward na sitwasyon ni Papi. Grabe, nakikringe ako sa tutorial nila to eh. Parang back to back kayo ng yan. Ay, hindi ka na nako-pretend. Sige, tingnan natin dito. Okay, parang ang plastic talaga ni Papi, God. Sige, tingnan natin. Ayan, pakinggan natin ang sasabihin. Smile, guys! Closer na lang. Nalalagda pala. Wala naman akong pake. Kung di ako kasama sa mga anak-anak na family picture na yan. Siyempre, mga sip-sip yan. Kasi yung mga walang pera at hindi kaya magbukod. So, oh, damn. Masakit yun, mga boss. Pero sa isang banda, may tama rin si Papi. Kasi, sa totoo lang, sino bang kayang bumukod? 'Di ba? Sa mga nasa Toro Family House ngayon, sino po bang kayang bumukod? Wala. Kasi mga walang pera yan, mga asa lahat kay Queen Tony yan. Totoo naman sinasabi ni Papi sa part na yan. Kaso lang, totoo rin na kaya lang naman nandiyan si Papi ay para lang din sa pera. So, Papi,
pare-parehas lang kayo end of the day. Kaso lang, ikaw nga lang, mas masaklap yung sa'yo kasi mangga ka. Manggagamit. So, medyo, alam mo yan. Graduate na ako dyan. Alam ko na yan. Hindi ko na... Exactly. Graduated ka na dyan. Kaya nga sobrang tindi na, sobrang taas na ng pinag-aralan mo sa part na yan. Kaya nga nandyan ka na sa sitwasyon mo na yan ngayon, di ba? Ang galing mo na. So, professional ka na mampeke at manggamit. Kayang makasama si Papi ng matagal kasi ayoko ng plastikan. Kaya umalis agad ako. Siyempre, may dinner time kami with Sir Al. Si Harvey nun, hinatid yung mga bata. Kasi gabi na. So, si Papi, kasama namin. Di ba alis na alis siya? Tapos, yung time na yun, wala siyang kasama. Tangina nakakatawa. Tapos, putang ina, sama sa amin. Mukha siyang tanga. Sama-sama siyang ganun. Sarap pang asar pag ganun. May isa, walang kasama. Wala, kaya kinasama. Kasama lang siya. Dito. Dito, nakikita natin na inaasar siya ng mga tao. Ano yun? Ano kailangan? Ano kailangan ba? Ano ba? Wala pa dyan sa kotse natin. Saan yung bintana siya? Kunyari, may kausap na okay lang naman. So, nakita natin lahat dito kung paano tinatarantado finally nakakabawi-bawi na sila kay Papi sa mga ginawa ni Papi. So eto na. Napanood nyo naman siguro lahat yung house tour ko no nito si Papi, which naniniwala ko na Diyos ko Papi, nagsayang ka lang ng time kasi 2 weeks lang naman na itatagal mo dyan sa bahay na yan, tapos babalik ka, nakaluhod ka, babalik sa kay Queen Tony. So tingin ko nag-aksaya ka lang ng time pero it's fine, 'di ba? Content at content din naman, sayang din pera din naman, 'di ba? Pambayad ng kahit papaano upa. So, you need that too, 'di ba? Panoorin po natin kung paano siya mamimili ng mga furnitures. Ito kasi may makahoy yan. Pabuntog si PJ. Pangit na bagayin din kasi meron tayo sa basement. Upuan mo kaya. Ito po. Lambot naman ng kama na. Ano tong kama na ito? Lambot na. Mami, baka ba? Paa. Atras mo lang. Atras mo lang. Hindi, wag mo yan, no? Yan, isasagad mo katawan mo. So, yan. Tingnan natin ang comment nila, no? Regarding, hindi, ito pala yung regla ni Mami Oni. Ayan. Nakita ko, napanood niyo ba to? Sige, Kanyang malungkot siya. Ramdam ko na parang gusto niyang umiyak, pero biglang dumating si Papi. Oo nga pala, ito nga pala yung regarding sa, kaya pala regla, kasi ito yung regarding sa anak. Sinasabi dito ni Mami Oni na syempre gusto niya na nga sana talaga magkaanak kasi nahanap niya na yung tamang lalaki. Alam mo Mami Oni, ito para sa akin ha. Ako ay bilang sobrang matindi mong kaibigan. Siguro hindi ka binibigyan kahit tinatry mo yung buntis mo kay Tito Vince. Siguro kasi Queen Tony, hindi si Vince talaga yung para sa'yo. Feeling ko, sa nakikita ko, baka ayaw ng may kapal na under desire, no? Yung makuha mong lalaki. Kasi habang buhay kang mahihirapan. Kaya hindi ka binibigyan ng anak dyan. Kasi 'di ba isipin nyo kay Aaron sa nauna, okay lang yon si Tyronia. Wag natin pag-usapan si Tyronia, pero let's say tingnan nyo, 'di ba? Nagkaanak siya, tapos ending sa isang lalaking napakahina, 'di ba? Eto naman si Vince, kahit papaano mas malakas siya doon sa Aaron. Kaso lang hindi pa rin siya malakas, kaya hindi pa rin siya yung ganung kalakas ba na para tulungan man lang si Tony na makamit yung mga pangarap niya to be the realest queen of all social media. Parang hindi kaya ni Vince. So, sa pag-angat ni Mami On, alam niyo yun, si Queen Tony para siyang racket.
ang daming nakasakay sa pag-angat niya. Nandun din ako, mga kahombre ko, nakakapit din ako sa pag-angat niya. Kaso lang yung pinakamabigat, ako yung unang kakalas kasi ako yung hindi naman sobrang tindi ng kapit ko eh. Ako yung unang kakalas. Pero si Vince, mga kahombre ko, nandun siya sa pinakadulo, talagang buong katawan niya nakakapit talaga kay Mami Oni. So, kung iisipin nyo, pag-angat ng racket, hirap na hirap, mga boss. Hirap na si Mami Oni, kaya siguro hindi ka bigyan. Queen Tony, dyan kay Vince. Kasi wala eh. Kasi he's not the one for you. Buti na lang dumating si Papi. Sa bahay. Yung iba kasing gamit, nasa Toro House pa. Nagulat ako sa yaya ko. Yung toothpaste ko, nasa bag niya. Yung mga bra at panty. Pati ba naman yung damit ni Happy, nasa bag niya? No. Ayoko mag-isip ng masama, Pero ba't nasa gamit mo? 'Di ba? Pati yung t-shirt at yung mga damit ng asawa ko. Tapos ang sagot sa akin, nahalo lang daw. At hindi niya daw alam kung bakit daw yun nandun. Like, what the hell? What the Di pa hell? man kami nakakalipat ng buo, ito na agad yung problema. Ito yung kinakatakot ko eh. Minsan kasi sa maliliit na bagay. Yung mga gamit na nawawala, di mo alam baka sa susunod kung ano na. My papa needs a... So, bali, ayun nga, nagkaroon sila ng pangit na experience sa ano. Tapos ito na naman, mga kahombre ko. Diyos ko naman, Mama Marie, uulitin ko na naman sa'yo. Yang lalaki na yan, si Charis, si Charis Pempenko, tigilan mo na yan. Nangangailangan nga yan ng tulong, di ba? Kailangan niyang bumalik sa rehab. Charis must go back to rehab. Putay na. Di ba? Hindi mo kayang ayusin yan, Mama Marie. Yan ka na naman. Tingnan nyo yung mukha ni Mama Marie, mga kahombre ko. Tingnan nyo. Yung ngiti na to, in love na naman niyang hayop na si Marie. Malapit na yan. Hay nako. Ako, mga kahombre ko, hindi ko na naman to papanuurin. Kasi, nalulungkot ako. Alam niyo yun. Hindi dahil sa bitter ako kasi may asawa din naman ako eh. Pero, naiinis ako because I know Mama Marie. She deserves the best. Hindi yung ganyan na ngayon lang chamba-chamba lang tas after. Diyos ko. Marie naman. Binigyan ka na nga ng chance na may kapal, sinabihan ka pa ni Jay, hindi na magwo-work out ang relationship na yan. Hindi na yan, Marie. Tigilan mo na yan. Yan o, nililigaw-ligawan ka. O, sa'yo na nga rin ang galing na hindi mo to ginawa ever. Siyempre, gagawin niya yan ngayon. Siyempre, he needs you again. Kailangan niya ulit ng masasandala na magpapalamon sa kanya. Diyos ko, Marie. Walang iya. Marie, tigilan mo na yan. Huwag na to si Happy, ayoko to. Pero ito, maglilid po itong action na to, mga kahombre ko, sa napakapangit na sitwasyon na napaawa talaga ako kay Marie. Ayan, ang kasamaan ng ugali nitong hayop na tong papi na to. Lahat ng ilang. Oo, Maris. Bababain ko lang. Wala yung sasakyan nila. Wala nga eh. Papi is my worst nightmare. Legit. She's the worst ever for me. Toro family. Kasama nung paye. Papi is there though. Dito, bali hinahanap nila si Happy. Tsaka yung anak nila. Ito, pakinggan natin ang comment. Kasambahay nila, tinatawagan ko na. Alam nga naman mag-iskandalo ako dito, yung mga kapitbahay nila dyan. Papi, hindi mo na kailangan mag-skandalo-skandalosa na yung mukha mo. Hinayupak ka. Ayos na yung bahay. Nagkinabukasan na, wala pa rin yung mga anak ko. Ano na? Hindi pwede ko na yung ginagawa sa akin. Kagabi pa Yan na, kinakausap niya na si Marie. papi mo. Ayaw nila ibalik yung bata, hindi naman kanila. Ay, yan na. Kakausapin niya na video call. Asan yung mga bata? Kagabi pa ako tawag ng tawag. Umalis kami, di ba ba? Eh bakit? Wala nagpapaalam sa akin. Sabi niya sa akin, paalam daw na sa'yo. Eh bakit? Bata? Asan yung respeto sa magulang? Hindi tayo nag-uusap, kaya hindi namin kami Eh bakit? Magdidesisyon ka ng ano? Ganito na nagawa ng bata hindi sa'yo. Kidnap yung agad yung ginagawa mo. Hindi ka Grabe ka naman, papi. Wag naman ganyan. Alam nyo, mga kahombre ko, dito sa part na to, hindi ko alam, pero legally, tama dito si papi eh.
Pero syempre, alam nyo yon, para namang wala kayong pinagsamahan ni Mama Marie. Hayop ka naman, papi. Sige na, legally you're right. Kidnapping talaga yan, legit. Kaso lang, grabe ka naman. Ano ba yan? Tinatapon mo na ba talaga lahat ng nangyari sa inyo ng Toro family? Dahil lang sa ugali mo na yan, 'di ba? Hindi naman masama ang pakita nila sa mga anak mo, kundi mahal na mahal nilang mga anak mo. Alam mo 'yun? Yan na naman. Grabe ka naman, papi. Wag mo naman masyadong personalin. Alam niyo mga kahombre ko, grabe to. Ang sakit nito para masabihan ka ng wala ka kasing anak. Putang ina ka, papi. Alam mo, pero nung mga times na kinailangan mo ng tulong, nandyan sila, di ba? Syempre, papi, may puso rin yung mga yan. Napamahal na sila sa mga anak mo. Di mo maiaalis yun. Hindi naman sila tulad mo na walang puso eh. Di ba? Ikaw lang naman yung walang puso. To the point na nakakaisip ka pa na kaso agad yan, kidnapping. Isipin nyo yun, mga kahombre ko, di ba? Anong klase mentalidad po meron tong papi na to? Anyway, eto, so nandito na tayo sa drama part. Nagpapaalam na si Mama Marie kay Happy. Tas yun, binastos sila nitong binastos po si Mama Marie ni Papi. So, yun. I feel sad all together. Pero that's life, man. Anong gagawin natin, 'di ba? Kasi sa isang banda may tama rin talaga si Papi sa part na 'yon. So pero ang gulo putang ina nyo. Binibigyan nyo kami lagi ng problema. Okay. Next week ulit. Sana lumabas ulit yung pinaka-demonyo dyan. Excited na ako. One love. Good fucking vibes.